Yan, medyo maganda. Ganyan. Hello guys, good evening guys. 60 items ulit tayo guys ha. Guys, 60 items tayo, 60. Yan, 60 items lang tayo guys. What's up, Tep? What's up, what's up? What's up guys? Guys, 60 items tayo guys ha. I-share nyo yung live. Guys, i-share nyo yung live para madami makapanood. Thank you guys sa mga nag-share agad. Kay Doors, nag-share. Thank you, Doors. 60 items guys. Halos parehas lang ng kahapon pero iba yung mga given. Diba kahapon? Iba. Ngayon iba na din. Hello, Charm. Kay JC nag-repost. Thank you, JC07. Kay Mark Crujin. Buenas noche. Buenas noche. Senyor. Senyora. Ay, senyorita pala yun. Hello, Tala. Good evening, Tala. Good evening, Charm. Good evening kay Leo. Nag-repost. Thank you. Heart me kayo, guys. Thank you, Tala, sa heart me. Thank you, guys. Guys, thank you sa mga nagsasend ng heart me. Sobrang laking tulong ng heart me, guys. Nabuboost yung viewers. Ilang items, guys? 60, Elmer. Kay Jess Kiel nag-repost. Guys, thank you sa mga nag-repost. Mag-start tayo ng 7:45, guys. 7:45 tayo mag-start, guys, ha? Kay Tala nag-repost. Thank you, Tala. Thank you, guys. Guys, 7:45 tayo mag-start. Malapit na. Mag-start tayo agad ng 7:45. Okay, fold ko lang, guys, ha, para mas mabasa pa. Kuya, wala pa nga EN. Examine number, guys, on the spot yun. Doon mismo sa may, anong tawag na? Doon mismo sa may room, bibigay examine number. Hindi kasi basta-basta binibigay examine number, guys. Hindi pwede. Manifesting, siya si Pastor. Guys, manifest niya na. Buti na lang umabot ako. Guys, umabot kayo. Tsaka may replay naman tayo, guys, if ever man na late kayo. Pwede nyo mapanood yung replay. Kay Riri nag-follow. Thank you, Riri. Hello, guys. Guys, good evening. Guys, yung examine number, diba? Wait lang, ah. Guys, eto, wait lang. Bago tayo mag-start, yung examine number nyo, guys. Tandaan niyo yung examine number nyo, guys, ha. Kasi, guys, yung examine number nyo, kailangan na pala sa pag-check ng ng ilan yung rating nyo. Okay, yung examine number nyo, sa exam ibibigay, okay? Sa exam ibibigay yung examine number. Okay, examine number nyo sa exam ibibigay dun mismo sa room. Tapos, wag nyo kakalimutan yung examine number nyo, guys. Hindi nyo makikita yung rating nyo pag hindi nyo alam examine number nyo. Kaya kailangan nyo yun, guys. Okay, start na tayo. 7:45. Nakabado. Huwag kakabahan, guys. Madali lang. Okay, sa number 1, di ba pansin nyo sa number 1, walang given na number? Pag ganyan, guys, ganito lang gagawin natin. Okay, kukuha tayo ng number ngayon. Yung number natin would be 100 palagi. Take note, pag walang number yung binigay, tapos percentage tayo, 100 palagi yung basis nyo. Kasi mas madali, guys, pag 100 palagi yung basis. Okay, ganito kasi yan. Yung number daw na to, yung 100 is mai-increase yan ng 12%. Okay, meaning, tataas to ng 12%. So, yung 100, imumultiply natin siya sa decimal neto, which is 0.12. Okay? 100 multiplied by 0.12 is just 12. Ito yung itataas ng old value natin. So, 100 na basis natin plus 12, it would become 112 na. Take note, yung 112 natin is applicable pa lang dito sa 12%. Meron pa yung decrease na 10%, meaning bababa pa to ng 10%. Okay? Ngayon, yung 112, kukunin natin yung 10% niya. Imumultiply nyo lang yan sa 0.1. Kasi, yung 10% natin is equivalent sa 0.1 or 0.10. Parehas din naman magiging sagot, guys, if ano yung trip nyo. So, 112 multiplied by 0.1, it is, syempre, 1.12. Tama ba ako? Tama. Why 112? Sabi nga, di ba, yung 100 kanina, wala siyang number, di ba? Walang number yung question natin. Kung walang number yung question natin, ang gagawin natin is ganito. Magkukuha kayo ng basis muna number.
Okay, 100. Tapos tumaas ng 12%, kaya naging 112. Ngayon, yung 112 natin, imumultiply natin sa 0.1. Magiging 11.2 pala siya. Sorry. Etong 0.1 natin, nakuha natin kasi 10% nga, di ba? Yung 10%, eto, decrease yan. Kaya, yung 112, babawasan natin ng 11.2. 112 minus 11.2, it would become 99.8. Ay, 99.8. So, ang pinagkaiba nila, tama ba ako? 0.8 ba? 0. 0. Ay, 100.8, sorry. Magiging 100.8 pala yung value natin. Eto na. Mas madali kasi guys, pag 100 yung gagamitin nating value, kasi nga, mas madali nyo i-compare. Okay, ito yung last na value natin after na i-perform yung increase tsaka decrease, naging 100.8, di ba? Dito, 100 tayo nagsimula. Kaya alam na natin agad na magiging sagot natin is 0.8. Okay, naging 112 siya kasi nag-increase ng 12%. Tapos, ibinawas natin yung 10% na decrease, which is eto. 112 minus 11.2, it would become 100.8. Okay, ililista ko lang para hindi tayo malito Yung original value natin or starting value natin is 100. Okay, yung new value natin or yung ending na value natin is 100.8. So, ang pinagkaiba nila, mas mataas si new value ng 0.8. Kaya sagot natin is letter A. Okay guys, recorded to guys. Mamaya ipapakita ko kung saan nyo makikita yung record. Yung replay. Number 2. The average of 15 numbers is 52. Okay, yung average daw ng 15 numbers is 52. 1 number is removed. Take note guys, hello Rix. Take note guys, nagbawas tayo ng isang number. Okay, nagbawas tayo ng isang number. Kaya, yung 15 ngayon, magiging 14 na lang siya. Okay, magiging 14 na lang siya guys. Yung 15, magiging 14 kasi nga, nagbawas tayo ng isang number. Pag nagbawas daw tayo ng isang number, magiging 50 na lang yung average niya. Ayan na. Ngayon, yung 15 multiplied by 52 muna yung kukuhanin nating total. Okay? Imumultiply nyo to, tsaka imumultiply na yan. Para makuha natin yung difference or yung number na tinanggal. Take note, 15 items multiplied by their average na 52. Tapos, naging 14 na lang siya kasi nagtanggal tayo ng isa. Tapos, yung average niya, nung nagtanggal tayo ng isa, it became 50. Eto na. So, ito magiging, ilan to? 700. 700. Tapos, ilan yung nasa taas, guys? Ilan yung 15 times 52? Mano-mano ko na nga. $780. Okay. 15 times 52 is 780. Ima-minus nyo lang yung values na yan, guys. 780 minus 700, it would become 80. Yung 80 na to, guys, take note, yun na yung magiging sagot. Kasi ito yung tinanggal na number. Kunin mo lang yung average, guys. Ay, yung total pala. Total number of items multiplied by their average. Tapos, naging 14 siya kasi nga, 1 number is removed. Ito, guys, so 1 number is removed. Yung 50, natanggalan ng isa, naging 14. Okay, para hindi kayo malito Okay, ayan yung process. Okay, sa number 3 guys, sobrang dali lang neto. Take note guys, pag gumagana yung shortcut na to, pag dalawa lang yung nagtatrabaho Dalawa lang. Pag dalawa lang yung nagtatrabaho, titignan nyo na yung ginawa nila. Together, di ba? Together. Pag together guys, it is product all over sum tayo dito. Kasi nga magsama silang gagawa. Ngayon, ang gagawin natin dito is 8 na work rate ni worker A multiplied by 12 na work rate ni worker B. 8 multiplied by 12 all over since nagtulong sila, it would become 8 plus 12. Mabilis ba guys? Guys, mabilis ba? Imumultiply nyo lang to, yung dalawang yan, imumultiply nyo, i-divide nyo by their sum. 8 times 12, 8 days multiplied by 12 days, so 8 times 12 all over 8 plus 12. Bakit plus? Naging plus yan guys kasi together sila.
So, 8 multiplied by 12, it would become 96. Tapos, 8 plus 12, it would become 20. Paano mag-solve ng mano-mano dito? Okay, paano mag-solve ng mano-mano? Eto guys, kung ano yung nasa taas, yun yung magiging nasa loob. Kung ano yung nasa baba, yun yung magiging nasa labas. 96 divided by 20 is 4. 4 times 20 is 80. Ima-minus mo lang yan, makukuha mo yung 16, di ba? Tapos, mag-add ka ng decimal place dito, at saka ng 0. Yung 0, i-bring down mo na dito. 160 divided by 20 is 8. 8 times 20 is 160. 0 na yan. Kaya ang final answer natin would be 4.8. So, letter C tayo dito. Ayun na yung magiging sagot, guys. Ganun lang mag-divide, guys. Guys, pinapakita kong mano-mano mag-divide kasi walang calculator sa civil service. Okay, walang calculator pag civil service exam, guys, ha. Walang calculator. May hint na agad yung sagot, guys. Mali yung pagka-edit ko. Hindi ba 5 since walang 4.8 na days? Guys, 4.8 nakuha natin. Kaya 4.8 tayo. Product over sum, guys. Product all over sum. Eto guys, sa number 4, drawing kayo ng triangle. O guys, pwede ito sa entrance exam. Ganto lang yan. Okay? Distance yung nasa taas, speed at saka time yung ginagawa. Wait lang ha. Distance yung nasa taas, speed at saka time yung nasa baba. Okay, hinahanap si average speed. O guys, kahit hindi civil service, pwede to. Pag hinahanap si speed, pag average speed, specifically, it is total distance divided by the total time. Take note guys, wala tayong time ha. Wala tayong time. Bakit wala tayong time? Kasi, yung mga given natin is distance, speed, tapos distance, and then speed again. So, wala tayong time. Hahanapin muna natin si time. Time can be pwede natin makuha yung time sa pamamagitan ng distance divided by speed. Take note, dalawang distance tapos dalawang speed. Kaya, kailangan nating kunin yung time 1 at saka time 2. Time 1 natin would be 150 kilometers na distance divided by speed na 75. Tapos, time 2 would be 150 divided by 50. So, 150 divided by 50. Ayan na. So, 150 divided by 75 is 2, and 150 divided by 50 is 3. Since total time yung hinahanap natin, i-add natin yan, guys. Since total time nga, guys, kailangan natin i-add yung dalawang time. 2 plus 3, ang total time natin would be 5. Take note, yung TD dito is total distance tayo. Okay? Kung total distance, kailangan mong i-add yung distance 1 at saka distance 2 natin. Okay? Ayan na. Distance 1 is 150 plus distance 2 is 150 ulit. Divided by 5. It would become 300 divided by 5. Ang magiging sagot natin is 60. So, 60 ang magiging sagot natin. It is letter A. Guys, nakita nyo guys, nagkamali ako ng paggawa ng worksheet. May kwan dito, anong tawag neto? May palatandaan. Ang lala. But my Q. Mali ako guys. Guys, mali lang. Hint lang yan. Guys, sorry guys. Guys, sorry ha. Guys, gusto niyo matuto ng shortcut pag percentage? Ito yung shortcut natin guys. Okay? Di ba yung 20% guys? Okay? 20% of 1,450. Dito kayo solve guys ha. Walang space sa babae. Ang tanong, 20% of 1,450, di ba? Okay, dito guys, pwede nating i-breakdown dito. Yung 20%, di ba equivalent yan sa dalawang 10%, di ba? O, mas madali. Yung 10% ng 1,450, makinig kayo ha, yung 10% ng 1,450 is 145. Meaning, dalawang 10%, di ba yung 20%? So, 145 plus 145 lang yan. Ang magiging sagot natin is 290. Okay, yung 20%, it is composed by 10% plus 10%.
Ang 10% na 1,450 is equivalent sa 145. So, dalawang 10% kailangan natin para makuha yung 20%, kaya pinagad lang natin. 290 na agad yung sagot. Ayun yung shortcut. Guys, yun lang yung shortcut natin, guys. Okay, madali lang. Gulo, sir. Okay, wait lang kasi. Pwede rin ganito. Pwede rin ganito, guys, oh. Diba, eto, ang decimal ng 20% is 0.2. Multiplied by 1,450. May isang decimal place dito, may 0 dito, diba? Tatanggalin mo lang yung 0. Eto, magiging whole number na siya. Matitira, 2 times 145, 290 pa rin yung magiging final answer natin. Check pa din. Guys, sa mga hindi pa nag-follow, mag-follow na kayo, guys. Tapos mag-tap-tap na kayo. Pa-wait lang saglit, guys, ha. At ipapakita ko kung saan yung mapapanood yung replay. Guys, huwag kayo mag-calculator, guys. Please. Huwag kayo mag-calculator, guys, ha. Kasi sa mga exams, wala tayong masyadong calculator. Eto, guys, yung gagawin nyo para mapanood yung replay. Okay, guys, dito, mapapanood nyo yung replay dito, guys, sa YT, guys. Ilang items? 60 items tayo, guys. Dito, guys, mapapanood nyo yung replay sa YT natin. Okay? Pinopost ko every live. Every live, guys, merong replay dito. Okay? Every live, may replay dito. Yung worksheet, mamaya, guys, pag umabot na tayo ng kahit 150k tap-taps lang. Guys, ibibigay ko ng libre, guys. Every live, binibigay ko ng libre yung worksheet natin. Okay? Binibigay ko palagi everyday yung worksheet. Math bold, di ko lang alam, guys, kung anong laman nun. Dito, guys, mag-subscribe na kayo dito kasi pinopost ko dito yung replay. Para kung hindi kayo naintindihan na item, pwede nyo lang balikan. Okay? Good job. Tapos, guys, don't forget ha, pag pinapanood nyo yung replay, i-like nyo naman yung video. Like the video, guys. Thank you, guys. Eto, ilang item? It is 60, guys. Okay. So, number 6, bago ko ituturo yan, ituturo ko muna sa inyo yung shortcut. Okay, ituturo ko muna sa inyo yung shortcut, guys. Pag conversion tayo ng speed, it is Formula 1 at saka may Formula 2 tayo. Okay. Ang Formula 1 natin is meters per second to kilometers per hour. Pag meters per second to kilometers per hour yung conversion, imumultiply nyo lang by 3.6. Okay? Pag kilometers per hour naman, papunta sa meters per second, ang gagawin nyo is i-divide yung value by 3.6. Okay? Ito yung shortcut natin. Take note, yung 3.6 dito is constant, hindi nag-iiba yan. Ang mag-iiba lang is yung way na paano natin gamitin yung 3.6. Wag nyong guys, wag nyong pagbabalik ta rin to. Kasi ito, guys, pag pinagbaliktad nyo to, magiging mali yung sagot nyo. Formula to, guys, constant yung 3.6. Okay? Pag meters per second to kilometers per hour, imumultiply mo by 3.6. Pag kilometers per hour to meters per second, i-divide mo by 3.6. Okay? Remember nyo to. Yung formula 2, remember this one. Saan galing 3.6? Constant yan, guys. Hindi na magbabago yan. Okay? Okay, remember formula 2, ha? Yung 108 kilometers per hour, ipupunta daw natin sa meters per second. Anong formula ulit, guys? Anong formula ulit pag kilometers per hour to meters per second? Ano ulit formula, guys? Anong formula natin ulit base sa discussion natin? Divide. Divide by ano? Tama kayo, guys, na divide, pero divide by 3.6. Tama si Andy, guys. I-divide natin by 3.6. So, tama. So, 108 divided by 3.6. Formula to yun. Eto siya. Paano mag-divide dun, quiz? Yung 108, di ba nauna? Kung ano yung mauuna, yun yung magiging nasa loob. Kung ano yung nasa pangalawa, siya yung magiging nasa labas. Pansin nyo dito may decimal place na isa. Etong decimal place na to, i-move nyo lang siya pa right. Okay? Dito din, yung decimal place dito, i-move nyo siya pa right. Mag-add kayo ng 0. Ayan na. 108 divided by 36 is 3. 3 times 36 is 108. 0 na yan, di ba? Yung 0 na hindi nagamit, itataas mo lang. Okay? Thank you, Chanel. Yun na yung sagot natin. Guys, take note, huwag kayo mag-calculator, guys. Please, guys, huwag kayo mag-calculator. Sige na, guys, huwag kayo mag-calculator. Kaya din mahirapan, guys, pag nag-calculator kayo.
Okay guys, kasi pag nagka-calculator kayo din mahirapan. Kasi sa exam, walang calculator guys. Patingin ulit solving mamaya guys. Mamaya, ipapakita ko. Answeran muna natin to. Wait lang wait. Ipapakita natin. Kailangan mo natin answeran to. Eto guys, ang technique dito, ganito muna siya. 2 multiplied by 6, it would become 12, di ba? 2 multiplied by 6, it would become 12. Tapos, dito, bilangin mo lang yung decimal places natin. Isang decimal place, pangalawa, pangatlo, tas pangapat. Meaning, may apat tayong decimal places. Isang decimal place, dalawang decimal place, tatlong decimal place, tas dito yung pangapat. Mag-add ka ng tuldok, tapos 0. Paano yung non-uniformly accelerated motion? Hindi ako nagsosolve niyan guys. Huwag kayo mag-spam guys. Hindi ko sinasolve yan guys. Okay, di ako marunong yan guys. Yung 0.0012 is letter B. Take note, kung ilan yung decimal places natin dito, yun yung magiging jump natin pa left. Okay? 4 na decimal place, kaya 4 na jump din dito. Kung 5 decimal place dito, di 5 jump din kayo. Pag 6, di 6 din na jump. Basta kung ilang decimal place, yun lang din yung jump nyo. Ito lang naman guys, di ba? Pag nagdi-divide, tas may decimal place dito. Kung may isang decimal place dito, i-move nyo lang siya pa right. I-move nyo lang siya pa right. Tapos, dito yung decimal place kanina, i-move nyo lang din siya pa right. Dito, may missing number, kaya magdadagdag kayo ng 0. 108 divided by 36 is 3. 3 times 36 is 108. Pag minus mo yan, 0 na yung matitira. Yung 0 dito, iaangat mo lang sa taas kasi hindi naman nagamit guys. Ito siya. Paano po if 0.3 siya nagiging 30 po? Hindi guys. Okay, number 8. Ito ratio guys. Sino mga hindi nakakaintindi ng ratio guys? Para malaman ko lang kung paano ko i-approach tong question na to. Sino hindi marunong sa ratio guys? Guys, comment nyo kung hindi kayo marunong sa ratio. Comment nyo ako. Ayan. Kayo. Okay. Pag ratio guys, pakinig lang kayo dito. Madali lang tong explanation na to. Okay, tignan nyo yung mga arrows ko ha. Yung mga arrows ko. Tignan nyo. Yung arrow natin na una is 4A, di ba? Yung unang arrow is 4A. So, isusulat natin dito si A. Pangalawa, si B. Pangatlo, si C. Okay. Kung, yung value ni A is kung ano yung mauunang value dito. Di ba nauna si 2? Kaya, yung value ni A is 2. Yung value ni B is 3. And then yung value ni C is 5. Pag ganun lang guys, okay? Kung ano yung maunang letter, sa kanya yung maunang number dito. Okay? Tapos, kung total daw nila is 200, meaning lang yan, total value natin yung 200. Kasi, yung total na to is lahat ng numbers na to combined. Kaya total value siya. Tapos, kung may total value tayo, kailangan natin ng total ratio. Okay? Ang total ratio natin, makukuha natin pag pinag-add natin lahat to. 2 plus 3 plus 5. It would become 10, di ba? Ngayon, ang gagawin lang natin dito is simply total value na 200 divided by the total ratio natin. 200 divided by 10, it would become 20, di ba? Etong 20 na to yung basis natin. What do we mean by basis? Yung 20, yung imumultiply natin sa value ng hinahanap. Which is, si C, di ba? Eto naman yung value ni C, guys. So, 20 na basis, multiplied by the value of C na 5, it would become 100. So, ang final answer natin would be 100. Nagets nyo na ba guys kung paano gumagana yung ratio? Nagigets nyo na ba guys kung paano gumagana yung ratio? Nagigets nyo ba yung ratio? Nice one guys. Good job. Nice one. Paano grade guys? General knowledge lang to. Guys, sa number 9 naman, kailangan lang natin ng common sense dito. Okay, kailangan lang natin ng common sense dito. Yung father daw natin, father at saka son. Okay, age problem pala to. Okay, age problem pala to guys. Yung guys, yung ganito is age problem siya. Age problem siya guys. Age problem, kung sino yung mas bata, siya yung magiging X. Okay? Si son natin is mas bata kay father syempre. Kaya siya yung magiging X natin. Si father, sabi sa sentence, is 5 times na mas matanda sa anak niya. So, 5 times siya na mas matanda dito.
Okay? Si father is 5x. The difference of their ages is 24. Pag difference, automatic, minus yan. Kasi yan lang naman ibig sabihin ng difference minus, di ba? So, 5x minus x, but 4x, 5x minus x is equal to 24. Okay? Take note guys, yung x dito is may 1 dito palagi, hindi lang sinusulat. Okay? 5x minus 1x is 4x is equal to 24. Divide both sides by 4 para matira si x. Ang x natin would become 6. So, yung age ng anak niya is 6 years old. Meaning, yung tatay is 5 times na mas matanda sa anak niya, it would become 30. Ayan na yung age ni tatay niya. So, letter B tayo dito, guys. Pinag-minus natin yung age kasi keyword is difference. Okay, difference, kaya minus. Guys, sorry kung mabagal yung explanation guys kasi nga guys, madaming hindi nakakagets. Pag minental ko to guys, edi wala na nakasagot, wala nang nanood guys, kawawa naman sila. Okay, re-explain, sige guys. Guys, sorry talaga pag mabagal sorry guys. Okay, wait lang Sa age problem kasi guys, kung sino yung mas bata, siya yung magiging x natin. Okay, si father naman, sabi dito is 5 times na mas matanda sa anak niya. Kaya 5x. Okay? Si son is mas bata, kaya siya yung magiging x. Si father is 5 times na mas matanda sa anak niya. Kaya nga, 5x. Ngayon, eto na, yung difference daw ng ages nila is 24. Okay? O guys, kung mas bata magiging x, mas madali. So, 5x na age ng tatay minus x na age ng anak, it would become 24. Take note guys, yung x dito maglalagay ka lang ng 1 dito. 5x minus 1x is 4x. Palaging may 1 dito guys, hindi lang sinusulat yan. Is equal to 24. Dito, makukuha natin yung 4, i-divide natin siya by 4. Ayan. Bakit? Para ma-cancel out to. Matitira si x, it would become 6. Siya na yung magiging age ng anak niya. Kasi x is anak. Ayan na. 5 times na mas matanda yung tatay niya, diba? Di 5 times age ng anak, 30. Easy. Guys, sa mga hindi pa nag-follow, mag-follow na kayo guys. Tapos, kung gusto niyo pa ulit yung question, dito niyo na lang panoorin guys. Guys, andito si Matuto, yung idol natin mag-math. Dito guys, mapapanood nyo yung replay dito para if ever man na hindi nyo naintindihan yung explanation ko, pwede nyo maulit-ulit. Pero take note naman guys, pag manonood kayo ng replay, i-like nyo naman yung video guys. Sobrang laking tulong na nun. Thank you guys, pa-subscribe na lang dito. Screenshot nyo na guys ha. Thank you guys. Okay, continue na tayo. Guys, mamaya yung worksheet ibibigay ko if naka-reach na tayo ng 150k na top-tops. Number 10 tayo. Ito yung mga area na mga formula na kailangan natin. Ang perimeter is 2 multiplied by length plus width. Take note, ililista ko lang saglit tayo mga formula na kailangan natin. Ito guys, etong mga to, ito yung mga formula pag rectangle yung hinahanap. Okay? Makikita nyo dito guys, ganito lang yun. Okay? Ito yung mga formula sa rectangle. Okay? The rectangle has a perimeter of 96 centimeters. Ito yung perimeter natin. Tapos, yung length daw natin is 28. Ito yung L. So, meaning niyan, ito yung gagamitin nating formula. Yung P, papalitan mo siya ng 96. Okay? 96 is equal to 2 multiplied by the length na 28 ha. 28 plus width. Bakit plus width? Kasi walang given na width, guys. Kailangan nating malaman yung width para mahanap natin yung area. Okay? Kasi guys, di ba yung formula ng area is length multiplied by width? Sa question 10, wala tayong width. Okay, balik tayo dito ha. Pinalitan ko lang yung P at saka L ng mga given. Given. Tapos dito guys, pwede kayong mag-divide ng 2. Bakit? Syempre, para mapadali yung trabaho. 2 divided by 2, matitira na lang is 28 plus width. 96 divided by 2 is 48. Ngayon, transpose na lang to.
magiging 48. Yung positive 28, guys, pag trinanspose mo, it would become negative, ha? Pag positive trinanspose, it would become negative 28 na. Is equal to width. So, ang width pala natin is 48 minus 28 or 20 yung width. Okay, may width na tayo na 20, tas given yung length na 28. Length is equal to 28. Sabi nga sa atin, hinahanap yung area. Area is just length multiplied by the width. Length na 28 multiplied by the width na 20, it would become 560. Guys, pinopost ko sa Blue Up yung worksheet. Mamaya ko na ipapakita, guys, kung saan nyo makukuha. Makinig muna kayo ng explanation natin. Okay? Tama. Gagaling nyo, guys, ha. Sa mga nakakasagot, guys, ng tama, ang gagaling. Thank you, Chucky Ties. Guys, kung may extra kayong coins, mag-send kayo ng heart me. Thank you, your Barry. Thank you, Tol. Guys, sa mga hindi pa nag-follow, mag-follow na kayo, guys. Okay, eto guys, is PEMDAS question. BODMAS, PEMDAS, GEMDAS, kahit anong trip nyo guys, para parehas lang yun. Eto guys, di ba naka-parenthesis? Pag naka-parenthesis guys, automatically uunahin nyo yung naka-parenthesis. Okay, naka-parenthesis palagi yung uunahin nyo. Eto palagi. So, 150 divided by 5, it would become 30. Thank you, Chad. Squared. Ayun yung squared ah. Di ko gumawa lang ah. 150 divided by 5 is 30 squared. Minus 4 multiplied by 6 is 24. 30 squared is the same as 30 multiplied by 30. Magiging 900 na yan. Minus 24, it would become 876. Sige guys, habang madami pa kayo, magbigay kayo ng perfect square guys. Sige, papakitaan ko kayo guys ng shortcut sa square root. Okay, magbigay kayo ng perfect square from 1,000 to 10,000. Okay, magbigay kayo ng perfect square from 1,000 to 10,000, guys. Isosolve natin. Perfect square, bilis. 9, 6, 7, 2. 5 digits naman, ang dami naman masyado. Eto guys, 1,000 to 10,000 lang. Magbigay kayo ng perfect square. I-square root ko dito. Madali naman guys, yung 100, 10 lang yan eh. 2, 4, 6, 8. Perfect square ba yan, Hunter? Guys, yung perfect square guys ha. Guys, perfect square. Ayun yung perfect square. 4489. Perfect square ba yan? Ang square root ng 4489 is... Wait lang guys, sinosolve ko eh. Eto ba? 63 ba guys? Pag 4489, 63 ba yung square root niya? Double check ko nga. Wait lang guys ha, yung perfect square guys, yung nai-square root. Ah, hindi. 69, ay 67 pala. Ah, tama, 67, sorry. 67 pala yung square root niya. Okay, last number muna bago tayo magpatuloy. 2025 guys, sobrang dali ng 2025. It is 45 squared. 67, ito nga guys, oh. 1 to 96, sure kayo na perfect square? Guys, hindi naman perfect square yung binibigay nyo. Mamaya na nga lang. Ito guys, 67. Ayun, nakalista din. Okay, mamaya ako ituturo kung paano. Number 12. Okay, formula 2 ulit to. Sa number 12, it is formula 2. Okay, formula 2 siya. Formula 2. Kasi, yung speed natin is 72 kilometers per hour. Tapos, yung time natin would be 25 seconds. Pansin nyo guys, yung mga units na kailangan natin is meters at saka seconds. Ayan na. Distance nawawala ha. So, kailangan natin gawing meters per second yung 72 kilometers per hour. Paano ulit yan guys? Paano magko-convert? Paano ulit magko-convert guys? Pag kilometers per hour to meters per second, it is, ano ulit yun? Tama. I-divide natin by 3.6 yung value. Okay, i-divide natin by 3.6. Saan nakuha yung 3.6? Constant na yan, basta ganyan yung conversion. So, yung 72 yung nasa loob, 3.6 yung nasa labas natin. Eto, i-move nyo lang siya pa right.
Tapos dito, syempre, may decimal place dito, imumove nyo din siya pa right. Mag-add kayo ng 0. 72 divided by 36 is 2. 2 times 36 is 72. 0 na yan. Yung 0 na to, hindi nagamit, itataas mo lang dito. Kaya, yung conversion pala nito in meters per second is 20. Okay, distance ang hinahanap. Pag distance ang hinahanap, it is just speed na 20 meters per second multiplied by 25 seconds. Ang makukuha natin is, tama, letter C, 500 meters na lang. So, letter C tayo dito. Okay, very easy. Sa number 13, guys, ito. 25%. Ito, guys, yung shortcut, ha? Pag percentage ulit, may shortcut ulit ako dyan. Nagtututor ka ba, sir? Oh, guys, PM lang kayo sa TikTok. Ito, guys, take note, yung 25%, dilagyan ko ng arrow, ha? 25% is also equivalent siya sa 1/4. Okay? Yung 25% is equivalent sa 1/4. Kaya, pwede nating i-write to as 1/4 ng isang number is equal to 125. Ayan na. Dito guys, para matanggal yung 1/4 dito, yung shortcut lang naman dito, kunin nyo lang to eh. Kunin nyo yan, tapos i-reciprocal nyo, ibabalik ta rin nyo. Magiging 4/1 multiplied by 125. 125 times 4, it is 500 pa din. Okay, yun yung shortcut guys. Kunin nyo yung fraction dito, babalik ta rin nyo lang. Tapos imumultiply nyo dito. Okay, eto yung nakita nyo yung process, naging ganito na siya. Kinuha ko to, binaliktad ko lang, tapos minultiply ko sa 125. Okay, yun lang naman yan guys, yung ginawa natin. Sa number ko na tayo guys, anong number na tayo? Anong number na ulit tayo? Number 14 na tayo. Paano pag 50%? 50% guys is the same as 1/2 guys. Okay, 1/2 yung 50%. Ba't ganyan ang labo? Wait lang guys ha, sineset up ko lang saglit. Guys, yung 1/4 is 25%. Equivalent sila guys, hindi magbabago yan guys. Okay, yung 25% is the same as 1/4 guys. Okay, same yung 25% sa 1/4. Makinig guys, okay? Para hindi tayo paulit-ulit guys, makinig kayo ha. Thank you guys. Wait lang guys, sineset up ko lang yung pinapanood ko guys. May tournament kasi ng Dota eh. Pag 3/4 guys, it is 75%. Reciprocal lang yan guys, balik na rin nyo. Binaliktad ko lang yan guys eh. Eto guys, sa number 14, what is 6/8? Pag nabasa nyo yung off, it is multiplication. Okay? Okay. Pag nabasa nyo yung eto, it is multiplication agad pag off. Tapos, multiplied by 0.72. Eto guys, pwede nyo i-ganito. I-diretso nyo na dito. 6 multiplied by 72, 0.72 it is, wait lang ha, 43. Okay, it would become 4.32. Bakit 4.32? Diba 6 times 72 is 432. Tapos may dalawa tayong decimal places, kaya dito yung decimal place natin. I-divide natin siya ngayon by 8. Ayan na. Kung ano yung nasa taas, yun yung magiging nasa loob. Kung ano yung nasa baba, yun yung magiging nasa labas. Pansin nyo guys, hindi pwedeng i-divide yung 4 gamit yung 8, di ba? Kaya maglalagay kayo ng decimal place dito. 43 divided by 8 is 5. 5 times 8 is 40. 32 na lang matitira. 32 divided by 8 is 4. 4 times 8 is 32. 0 na yan guys. O, yun na. 0 na yan. So, 0.54 tayo dito. Guys, huwag kayong mag-spam please kasi hindi ko nababasa yung ibang nagko-comment guys ng mga may questions pa. Okay, number 15 tayo. Sa number 15, eto lang naman. A man saves 30% of his salary. Okay, 30% na kanyang salary. Tapos, if he saves 21,000 pesos, magkano yung salary niya?
Take note guys, yung 30% pag decimal, it is 0.3 ng kanyang salary ay equal to 21,000 pesos. I-divide mo both sides by 0.3 para matira yung salary niya. Yung 30% given. Okay, 30% pag decimal is 0.3. I-divide natin by 0.3 tapos 0.3. 0.3 divided by 0.3, cancel out na yan, matitira si salary. Dito guys, di ba may decimal place dito? Yung decimal place dito, imumove mo lang siya pa right. Isang jump ginawa mo dito, kaya dito din, isang jump din gagawin mo. Magdadagdag ka ng 0. 21 divided by 3 is 7. Tapos, 4 na 0 yung hindi nagamit, ilalagay mo lang dito. Ayan na yung magiging sagot natin. It would be letter C. 70k ang magiging sweldo pala niya. Lupit ka. Wow. Laki ng sweldo niya, guys. Guys, tap tayo, guys. Okay, please, patap tayo, guys. Guys, patap tayo. Sino tama? Sila Lalala, tapos sila Barry, tama? Guys, pwede nyo mapanood yung replay dito, guys. Guys, dito nyo mapapanood yung replay. Okay, pag na-late kayo, dito nyo na lang mapanood yung replay para kahit ilang ulit pa yung panoorin nyo, okay lang, guys. Okay, pag hindi kayo hindi kayo na-gets na item, pwede nyo mapanood dito. Para maganda, guys, para hindi pa ulit-ulit, guys. Kasi madami pa to, guys, hanggang number 60 tayo. Guys, thank you sa mga nagpa-follow tapos magsusubscribe pa lang dito. Guys, don't forget pag nanonood kayo ng replay dito, i-like nyo naman yung video. Thank you, guys. Thank you, guys, ha. Screenshot nyo na. Dito nyo mapapanood yung replay mamaya. Thank you, guys. Okay, continue tayo. Dito, guys, pag may angle, tapos given yung triangle, take note pag angle ng triangle, it would be equal palagi sa 180 degrees. Okay? Ang total angle ng triangle is 180 degrees. Thank you, Leon. Thank you, Tol. Eto na. Ratio din to, guys. Ito yung total value natin. So, may total value tayo dito. Kailangan natin ng total ratio. Total ratio, i-add mo lang lahat yan. 4 plus 5 plus 6. 4 plus 5 plus 6, eto siya, take note, it would become 15, di ba? Ngayon, yung 180 i-divide mo dito. Okay? 180 divided by 15, it would become 12. Ito na yung basis natin. 12, imumultiply natin sa largest angle. Sa ratio natin, ano ba yung pinakamalaking angle? Di ba 6 yung pinakamalaking angle natin sa ratio? Kasi 4, 5, 6 lang yan, di ba? Ito yung pinakamalaking angle. So, 12 na basis multiplied by the pinakamalaking angle na 6, ang magiging sagot natin is 72. Okay, take note guys, take note ha. Ito yung tatandaan nyo, baka kasi lumabas to sa exam eh. Pag total angle ng triangles, total sum ng angles ng triangle, it is 180 degrees palagi. Okay, ito yung total niya palagi. Hindi magbabago yan guys, kahit right triangle, etc. 180 degrees lang talaga. Okay, 180 degrees lang. Okay, sa number 17 nga guys, pakitry nga, isa-shoutout natin yung tama. Ano magiging sagot natin sa number 17 guys? Letter C daw, si Lowell kay Flamesworth. Letter C kay Tala, letter C. Okay? Sila Akashi, Kawai, letter C. Si Purisima, letter C. Guys, hindi ko nababasa kasi pag hindi pa naka-follow natatabunan agad. Thank you kay Jovelyn, letter C. Si G, letter A. Bakit letter A, G? Si Your Barry, letter A. Guys, sa mga hindi pa naka-follow, hindi ko nababasa, sorry ha. Yung 4, imumultiply mo sa 3. Okay? 4 times 3 is 12, di ba? Bilangin mo lang yung decimal place, guys. Isang decimal place, pangalawang decimal place, pangatlong decimal place, pang-apat na decimal place. So, 4 na jump pa left. Isang jump, pangalawa, pangatlo, tapos pang-apat. Dito yung decimal point, 0 tapos 0. Sagot natin would become letter C. 3 times 4 is 12, di ba? Tapos, 4 na decimal place pa left. Kasi 4 yun, 1, 2, 3, 4. So, 1, 2, 3, 4. Ayan na, sagot. Di na kayo nahirapan, di ba?
Okay, so number 18 guys. Convert 0.6 hours papuntang seconds. Oh, take note. Anong sagot? Sige nga, i-comment nyo. Letter C agad ulit. Bakit puro letter C? Sinong gumawa ng tanong? Ako din pala guys. Guys, wag niyong kalimutang mag-tap-tap. Di kayo nagta-tap-tap guys eh. Okay, take note. Sa isang oras, meron tayong 3,600 seconds. Ayan yung basis natin. Ang gagawin nyo lang dito is 0.6 multiplied by 3,600. Dito guys, di ba? May isang decimal place dito tapos may dalawang extra zero dyan. Pwede mong i-cancel out yung isang zero dito para ito is maging whole number na siya. Matitira na lang 6 multiplied by 360, it is 2,160. Okay, isang decimal place tinanggal, isang zero din yung matatanggal dito. So, 6 times 36 is 216, tapos yung 0 na hindi nagamit, nilagay ko lang doon. C. Okay guys, number 19 na tayo agad. Ang bilis natin. Thank you, Regine. LCM guys. Madali lang naman pag LCM guys. Ganito pag LCM baliktad na divide. Long method to guys. 18 at saka 24. Okay. Yung 18 at saka 24 pwedeng i-divide ng 6, di ba? Di ba pwede? Yung 18, pag dinivide natin ng 6, it would become 3. 24 divided by 6 is 4. Eto guys, ang number na pwedeng i-divide sa 3, di ba 3? Pwede sa 3. 3 divided by 3 is 1. 4 divided by 3, hindi pwede. Kaya kokopyahin mo lang yung 4 dito. Dito naman, 4, kaya 4 din dito. Yung 1, kokopyahin na lang natin since 1 na siya. 4 divided by 4 is 1. Eto na lang matitira guys. Yung mga natira sa gilid, imumultiply mo lang. 6 times 3 times 4, it would become 72. Take note guys, ito yung difference Makikita nyo mamaya yung difference ng LCM at saka GCF. Tandaan nyo yung part na to. Okay, yung part na to, ang pinagkaiba nila sa GCF. Papakita ko na yung GCF guys Pag GCF naman guys, ganito kasi siya. Same pa rin. 108 at saka 180. Dito guys, same pa rin sila, di ba? Na gantong process. Dito lang sila magkakaiba. Yung 108 at saka 180 pwedeng i-divide ng 3. It would become 36 at saka 50 ba? Ayan, pwede yan. Ay, 60, sorry, 60. Tapos eto, pwedeng i-divide ng 6, tama? So, 6. 36 divided by 6 is 6 and 60 divided by 6 is 10. Ayan na. Tapos, eto naman guys, pwede siyang i-divide by 2. 6 divided by 2 is 3 and 10 divided by 2 is 5. Dito na yung pagkakaiba nila guys. Dito sa LCM, take note, kailangang maging 1 yung dalawang nasa baba. Sa GCF naman guys, mag-i-stop na tayo dito. Kasi, wala nang number ang pwedeng ipang-divide sa 3 na pwedeng ipang-divide sa 5. Diba? Kaya eto na lang ulit yung kukunin nating values. 3 multiplied by 2 multiplied by 6. It would be 36. Ayun na magiging sagot natin. Okay, sa number 21, anong magiging sagot? Guys, take note hindi nyo kayang i-mental pag ganito yung problem, hindi 10% yung difference niyan. Okay, hindi 10% ang difference niyan guys, mali pag 10% sagot nyo, wag nyo i-mental guys, kailangan nyo mag-solve. Ito kasi yung pakita yung solution guys Guys, pag ganyan, pansin nyo, percentage tapos walang given na number. Palagi nyong gagamitin is 100. Pinakamadali to. 100 ang gagamitin nyo palagi. Pag percentage, tapos mga walang binigay na number, 100 palagi yung gagamitin. Sabi, yung 100 daw, nag-decrease ng 30%. Okay, so 100 multiplied by decimal neto, which is 0.3, it would become 30. Ito yung ibinaba niya. So, if decrease,
100, ima-minus natin yung 30 dito. Kasi nga decrease guys eh, okay? 100 minus 30 is 70. Dito pa lang yun. Meron pa yung increase niya na 10%, ay na 40%, sorry. So yung 70 na yan, imumultiply pa natin sa 40%, which is 0.4, di ba? 70 multiplied by 0.4, but 0.2? Naglalag daliri ko 0.4, it would become 28. So, 70 plus 28, it would become 98 na lang. Yung 100 natin naging 98, yung percent change dapat is negative 2, hindi lang 2. Okay? Negative 2 dapat. Kasi nga, yung 100 na starting value natin, bumaba, naging 98 na lang. Kaya dapat yung sagot natin is negative 2% yung net change niya. Okay? Tama ba ako letter B? Yes, tama kayo guys. Pero dapat negative 2% tayo kasi nga nabawasan yung value. Magiging positive 2 yung value natin pag 102. Naging 102 yung number. Ulit pag walang given na number, tapos percentage tayo, kailangan natin ng basis muna. Magiging 100 palagi para pero hindi tayo mahirapan. 100 lang para mas madali mag-compare. Yung 100 nag-decrease ng 30%. Kaya 100 times 0.3 is 30. 100 minus 30 is 70. Ito na yung magiging value niya after nag-decrease ng 30%. Tapos, yung 70% natin is nag-increase daw ng 40%. So, 70 multiplied by 40% or 0.4, it is 28. 70 plus 28 is 98. Bakit naging negative 2? Naging negative 2 kasi yung 100, di ba, naging 98 na lang. Meaning nun, nabawasan siya ng dalawa. Nabawasan siya ng 2%. Ayan na guys. Kaya negative 2. Hindi positive 2 guys kasi nga, nabawasan siya. Pag positive guys, nadagdagan siya. Eto na ulit. Ba't wala sa choices? Okay lang yun guys. Ako din naman gumagawa ng question. Ako din kasi gumagawa ng question guys. Kaya minsan, wala talaga. Di ko naman na-double check lahat Mahirap kaya. Okay, number 22. Pag division ng fractions guys, ganito lang yan. 3/4 divided by 2/5. Okay? Pag division ng fractions guys, it is keep, change, at saka flip. Take note guys, yung keep, change, flip, nagagamit lang siya pag division ng fractions. Okay? If division of fractions, it is keep, change, tapos flip. Division lang ng fractions guys Yung una, i-keep nyo siya. Keep lang. Yung pangalawa, i-change nyo into multiplication. Tapos, i-flip nyo lang yan. 5/2. Yan, pwede na kayo mag-multiply. 3 times 5 is 15. Tapos, 4 times 2 is 8. Sir, bakit sa choices puro decimal? Paano ko magagawang decimal yan? Naka-fraction tayo. Paano kaya yan, tol? Okay. Sabi ko nga, kung ano yung nasa taas na value, yun yung magiging nasa loob. Kung ano yung magiging nasa babang value, yung nasa labas. 18 divided by 5 is 1. 1 times 8 is 8. Okay, 7 na lang to. Hindi na pwede yan, di ba? Kaya mag-add tayo ng decimal place, tsaka 0. Yung 0 dito, i-bring down natin dyan. Ayan. 70 divided by 8 is 8. 8 times 8 is 64. Magiging 6 ulit to. Mag-add ka ulit ng 0, bring down mo lang 0 dito. 60 divided by 8 is 7. 7 times 8 is 56. 4 na lang to. Mag-add ko ulit ng 0, i-bring down mo lang dito. 40 divided by 8 is 5. 5 times 8 is 40. 0 na yan. Guys, mahaba yung solution kasi nga, pinapakita ko yung step-by-step process. Di nagreklamo rin kayo, guys, pag shortcut ko yan. Guys, take note kaya ba yan? Yes, guys. Take note, medyo mabagal lang kasi nga, pinapakita ko yung step-by-step process.
Guys, gusto nyo ba shortcutin ko lahat? Hindi nyo naiintindihan. 1.875 guys ang sagot. Sorry guys, kailangan kasi step by step para alam nyo paano kunin yung sagot. Diyos ko. Guys, Diyos ko po. Hindi kasi lahat na nanonood guys, marunong na sa basics. Kaya nga, mas maganda. Aray ko. Guys, pag binilisan ko na nagre-reklamo din kayo. What if ma-round off? Hindi ka na mag-round off guys kasi may actual value naman tayo sa choices. Kaya ito na maging sagot natin. Okay guys, tap kayo guys para mabigay ko na yung question guys. Kanina ko pa pinapatap guys eh. Okay. Ang volume pag cube is S raised to 3. Face reveal muna. Nasa story ng TikTok ko guys. Okay. Ang volume ng cube is S raised to 3. Tama? Ito yung volume natin. So, yung V, papalitan natin ng 1728 is equal to S raised to 3. Tapos to, i-square root mo lang yan. Ay, cube root mo lang yan. Cube root, tapos cube root. Ang cube root ng S raised to 3 is S. Ano yung cube root ng 1728? 12, di ba? Bakit 12? Bakit 12? Kasi nga, 12 multiplied by 12 multiplied by 12 is equal to 1728. Ay, tama ba ako? 13. 12 lang guys. Pag 13 guys, mali na. Kasi 3 times 3 is 9 times 3 is 27. 7 na yung last number if ever. Ayan guys, 12. Kasi nga, 12 times 12 times 12 is 1728. Paano mo makukuha yun sa exam? Trial and error na yun. Pag sa exam, hindi mo alam mag-cube root, trial and error. I-multiply mo yung sarili niya ng 3 times. Oo nga guys, trial and error pag sa exam. Ina-explain ko lang. Napolcom, pwede rin to sa Napolcom. Okay, andito na naman si Not. Okay, andito si Not. Eto si Not guys, eto si Not. Panot kasi siya guys. Ayan si Panot. Okay, si Not. Si Not, naglakad siya ng 5 kilometers pa east. Ayan siya. 5 kilometers pa east. Tapos, naglakad siya ng 12 kilometers pa north. Okay, 12 kilometers. Gaano kalayo? Eto, papunta dito. Ayan ang tanong natin. Pansin nyo guys, naka-form tayo ng right triangle. Pag naka-form ka ng right triangle, automatic Pythagorean theorem tayo dyan. A squared plus B squared is equal to C squared. Eto guys, take note, eto yung magiging C natin. Etong 5, pwedeng maging A or B. Yung 12, pwedeng maging A or B din. Depende na lang sa'yo kung anong trip mo. Si A natin guys would be 5 muna squared plus 12 squared is equal to C squared. 5 squared is 25 plus 12 squared is 144 is equal to C squared. Pag pinag-plus mo yan, it would be 169 C squared. Square root na lang yan. C would be the square root of 169 would be 13. So, 13 tayo dito. Eto guys, yung Pythagorean triplets. Nagmumura ka pa dito tol, wala ka namang magandang sasabihin. Pwede naman sanang tumahimik ka na lang, no? Okay, pag Pythagorean triplets kasi, pwedeng maging ganito yung pattern. 3 is to 4 is to 5, 5 is to 12 is to 13. Okay, madami pa yan guys. Madami pa yan. Guys, kasi yung 169, ang square niyan is 13 times 13. Ito yung 13 guys, oh. Okay, number 25. Ito na, 15% of 640. Yung 15% guys, equivalent yan sa 0.15. Okay? Multiplied by 640. Ito yung technique ko dito guys. Okay, technique. Di ba yung 15% is composed of 10% tapos 5%, di ba? Yung 10% ng 640 is 64. Tapos, ang 5%, syempre kalahati ng 10%, di ba? Kaya automatically, 32 na lang yan. Kalahati ng 10% yung 5%, kaya kakalahatiin mo lang yan. Tapos ito, ipagpa-plus mo lang.
64 plus 32 is 96. Doon na yung sagot. Basic. Basic, hindi ka na magmumultiply, di ba? Yung 10% ng 640 is 64. Tapos, yung 5% ng 640 is 32. Pag-plusin mo lang, 96 na. Ayun na yung technique. Okay, formula 2 ulit tayo dito, guys. Formula 2 ulit. But length. Okay pala. Eto, guys, ganto palagi. Okay, ganyan ka ulo palagi. Triangle palagi. Distance is speed tapos time. Nawawala si distance. I-cover mo si distance, syempre. Natira is speed at saka time, di ba? Wala na, guys. Ito na yung pinakamadaling technique sa number 25. Distance is equal to speed multiplied by time. Oh, guys, pag iba, pwede. Eto, guys, yung speed natin is na kilometers per hour. Speed is equal to 72 kilometers per hour. Anong formula to, guys? Formula 1 ba o formula 2? Para maging meters per second to. Anong formula yun, guys? Formula 1 ba o formula 2 sa shortcut natin? Formula 1, mali. Formula 2 to, guys. Okay, formula 2 to. Kasi yung formula 2 natin, di ba? Take note, pag kilometers per hour to meters per second, i-divide mo lang yung value by 3.6. Okay? 72 divided by 3.6 para maging meters per second. Yung 3.6 dito, guys, is constant. Ay, constant. 72 yung nasa loob, 3.6 yung nasa labas. Eto, ililipat mo lang dito, tapos dito magja-jump ka din ng isa. Mag-add ka ng 0. 72 divided by 36 is 2. 2 times 36 is 72. 0 na yan. Yung 0 dito, idadagdag mo lang dito. So, yung 72 kilometers per hour is 20 meters per second pala. Ayan na, masasolve mo na yung distance. Distance is equal to speed multiplied by time. It would be 300. So, sagot natin sa number 26 would be 300. Nice one. Let's go, guys. Guys, ulit tayo, papakita ko lang. Guys, mag-tap-tap kayo. Guys, malapit na mag 100k, oh. Di kayo nagtatap-tap. Dito kayo, guys, mapapanood nyo yung replay dito, guys, sa YT. Okay, sa mga na-late or sa mga gusto magpaulit ng items, dito nyo makikita. Sa YT nyo makikita, guys. Okay? Dito nyo mapapanood if hindi nyo na-gets. Tapos, guys, sige nga, ibibigay ko na nga kahit di kayo nagtatap-tap yung worksheet. Ibibigay ko na nga, guys. Yung worksheet, guys, dito nyo makikita sa blue up. Okay, ito yung blue up ko, guys. Dito nyo makikita yung worksheet. Scroll down lang kayo. Tapos, bago nyo gamitin, guys, i-heart nyo naman muna. Ay, di ko pa na-post yung worksheet. Di ko pa na-post yung worksheet. Ipopost ko na lang dito mamaya, guys. Thank you, Fariza, sa Fluffy Heart. Di po wala na-post yung worksheet. Ipopost ko na lang dito, guys, sa blue up mamaya. Tapos, wag muna kayo mag-screenshot kasi pinopost ko din yung picture. Pinopost ko din yung picture. Thank you, Meng. Thank you, guys. Dito, guys, ha. Tapos, yung replay, dito nyo mapapanood yung replay. Okay, hanggang 60 items lang tayo. 60 items lang. Worksheet, February 14 ng AM. Sige, post ko mamaya. Okay, okay na. Continue na tayo. Continue na. Sobrang dali lang, guys, ng math. Kailangan nyo lang makinig. Okay, pinapadali ko na nga para sa inyo. Tinuturo ko na nga lang yung shortcut, eh. Okay. The average of 20 numbers is 48. Pag may total number of items kayo, tas average, tapos hinahanap yung total, imumultiply nyo lang yan. Yan na. 20 times 48 is 960. Letter C na lang tayo dyan. Total number of items multiplied by their average. Ayan yung total. Dito, guys, kuwan lang to. Transpose lang to. Yung positive 2x, ililipat natin dito. Yung negative 4, ilipat natin dito. Okay? 6x, yung positive 2x, pag transpose, it would become negative 2x. Okay. Tapos, 20, yung negative 4, pag nilipat natin, it would become positive 4.
So, 6x minus 2x is 4x, tapos 20 plus 4 is 24. Divide both sides by 4, it would become x is equal to 6. Bakit tayo nag-divide ng 4? Syempre, para maiwan si x. Mag-isa niya na lang dyan. Guys, sa CSE, sinasabi kung anong coverage na. Limbawa, pag verbal na, nakalagay doon verbal. Pag analytical, analytical nakalagay. Eto guys, eto na. Sa number 29 tayo guys. Yung 29, madali lang to. 'Di ba? 12 hours bago mapuno. 12 hours bago mapuno yung tank natin. Tapos, 3 hours lang daw siya nagkarga. Ayan na. 3 over 12 is equivalent sa 1/4. Paano maging decimal yung 1/4? Yung 1 yung nasa loob, 4 yung nasa labas. Hindi pwede yan kaya tuldok, tas mag-add ka ng 0. Thank you, lovely Jess. Thank you, tol. 10 divided by 4 is 2. Ba't ang layo? 2. 2 times 4 is 8. 10 minus 8 is 2. Magdadagdag kalit ng 0. Ibibring down mo yan. Ayan na siya. 20 divided by 4 is 5. 5 times 4 is 20. So, 0.25. Okay, sa number 30 tayo. Paano yan, guys? 9, mali. 7 over 10 multiplied by 0.9. Thank you, Legna A2. Thank you. Thank you, C. Thank you, guys. Guys, tap kayo, guys. Please. Please, guys. Tap kayo, guys. Thank you. Ito, guys, yung pwede nyo gawin to. Thank you, Yaji. Pwede nyo gawin to. 10 divided by 10 is 1. 0.9 divided by 10 is 0.09. Ayan na. 9 times 0.09 is 0.63. Yun lang. Thank you so much. Welcome so much. Eto guys, simple interest. Madali lang naman pag simple interest, di ba? Simple interest is equal to percentage times rate times time. Ay, principal, but percentage? Principal. Principal times rate times time. Okay guys, pwede nyo mapanood yung replay para sa paulit. Guys, madami pa kasi ito guys. So, matatapos na naman tayo ng 10:30, ganun. Goal ko guys, matapos tayo ng 10 kasi may tutor pa ako guys. Guys, sorry guys pero may tutor pa ako mamaya guys eh. Sorry. Pero wala akong magagawa guys, may tutor pa ako guys eh. Sorry. Pwede nyo panoorin yung replay. Mamaya papakita ko kung saan. Principal is 8,000 multiplied by the rate na 4% or 0.04. 0.04 multiplied by time na 5. Yung worksheet guys, right after the live. Guys, may tutor kasi ako guys. Sorry ha. 8,000 multiplied by 0.04, it is 320. Multiplied by 5. Naging 320 yan kasi 8 times 4 is 32, di ba? Tapos, may tatlo tayong 0. Dalawang decimal place, isa, dalawa. Ayun, 320 siya. 320 times 5 is 1,600. Ayan na. Letter C. Guys, sorry may tutor kasi ako guys eh. Pero, sige, pag malapit na civil service guys, mag-100 items per day tayo. Pag malapit na, matagal pa kasi guys eh. Kaya hindi pa ako nagra-rush guys. Alam ko naman kaya nyo guys eh, kaya hindi pa ako nagra-rush eh. Pero pag malapit na yung civil service guys, palag tayo. Kahit ilang items per day pa. Guys, bago pala mag-civil service, mag-2 lives per day ako para mapanood nyo ako palagi. Magsawa kayo sa akin guys. Convert 25 meters per second to kilometers per hour. Dito na guys yung sinasabi nyong Formula 1 guys. Formula 1 na to. Kasi nga, meters per second to kilometers per hour. So, Formula 1 na yan, guys. Ang Formula 1 natin, di ba, is meters per second to kilometers per hour. But M lang. Imumultiply nyo lang value by 3.6. Tama. Ayan na. 25 multiplied by 3.6.
25 times 36 is 900. May isang decimal place dito, kaya dito lang din yung tuldok. 90 na yan. Sige nga, sa number 33 nga, anong magiging sagot? Formula to is baliktad. Kilometers per hour to meters per second, i-divide mo by 3.6. Ayun lang naman yung shortcut natin, di ba? Tinuturo ko naman sa inyo palagi, guys. Guys, mag-tap-tap kayo, guys. Guys, sa mga hindi pa naka-follow, i-follow nyo na ako, guys. Follow. Ang ingay ko, guys. Eto, guys, 26, tama. Di ba kasi, pag 9 divided by 0.3, sorry. Thank you, Meng. Pag ganyan, guys, yung value natin, kung ano yung mauuna, siya yung magiging nasa loob. Kung ano yung pangalawa, siya yung magiging nasa labas, di ba? Eto, i-move natin ng isang decimal place. Eto din, mag-move din tayo dito. Mag-add ka na 0. Thank you, Salbutamol. 90 divided by 3 is 30. Kaya 30 yung sagot natin. Okay? So, 30 minus 4, it would become 26. So, letter D tayo dito. Si Dufen, ikaw ba yan, Dufen? Nagpapalit ka kasi ng pangalan, Dufen. Mod pala kita eh. Aray ko. Ba't kasi Salbutamol pangalan mo? Papalit ka ng pangalan, layo-layo. Okay guys, number 34 na tayo. Percent increase. Maging gamot nga guys eh. Saan ang galing yung 4 no? Percent increase. Old value na 460 ay new value minus old value. Ayan o. New value, old value. Okay, 460 minus 400 is 60. Yung 60 natin, yun yung numerator, yung 40, yun yung denominator. Okay? Divide, ay, cancel. Bali, 400 pala, sorry. Ayan. So, yung nasa taas, siya yung magiging nasa loob. Yung nasa baba, siya yung magiging nasa labas. Hindi pwede yan, kaya mag-add kayo ng decimal place, tapos 0. 60 divided by 40 is 1. 1 times 40 is 40. 20 na lang yan. Magka-ulit ka ng 0, mag-add ka ulit ng 0, i-bring down mo yung 0 dito. 200 divided by 40 is 5. 5 times 40 is, syempre, 200. So, ang final answer natin would be 0.15 or 15%. Okay, compound interest na naman. Nakalimutan ko yung formula. Wait lang guys, isa-search ko lang formula ng compound interest. Nakakalimutan ko guys eh. Ayan, compound interest formula. A is equal to P multiplied by 1 plus R over N raised to N times T. Eto na. Guys, yung N natin kung is, ba't may buhok? Guys, yung N natin is, kung ilang beses yan, ma-compound in 1 year. Okay? Okay. Yung N natin is kung ilang beses siya mako-compound interest in 1 year. Dito, walang sinabi, kaya 1 lang yan. So, yung principal natin na 5,000 multiplied by 1 plus rate natin na 0.1. 0.1 yung rate ha. 0.1 over 1 raised to 1 multiplied by 2. Kasi time natin is 2 years. K. Ngayon, it would be 5,000 multiplied by 1 plus 0.1. It 1.1 squared. 5,000 multiplied by 1.21. It would become 6,050. Paano naging 1.21 guys? Ito, 1.1 times 1.1. Pag pinag-multiply mo yan, it is 1.21. Alam niyo na ba guys, yung shortcut sa 11? Okay, magbigay kayo ng number, any digit. Any digit, magbigay kayo ng number, imumultiply ko sa 11. Mas mabilis pa sa'yo.
Any digit, 43. 473 lang yan guys eh. Wala lang harder. 56 times 11 is 616. 22, 232 lang yan. 242 pala. Wala na mas mahirap guys. Wala nang mas madaming number. Puro 2 digits naman. Sobrang dali lang yan eh. Walang 4 digits. 643. Okay, ito. Medyo mas may challenge pa. 610. So, 610. 7. 3. 7073. Dali naman guys. Wala na pa mas mahirap guys. Mamaya na ulit. Yung shortcut kasi guys, pag 11, halimbawa ito, 2 digits, ituturo sa inyo pag 2 digits ha. Pag 2 digits, ganito lang yan. Diba halimbawa sana, 79 multiplied by 11. Ganito yan. 7 is space, tapos 9. 7 plus 9 is 16, diba? Ayan. 869. Ayan na. Yun lang, ang kadali lang, ganun lang. Guys, dito, yung 1.1 naging 1.21 kasi raised to siya. Ito siya, 1.1 times 1.1 is 1.21. Yun, 1.21. Pag pinag-multiply mo yan, ito yan. Ito sa number 36, madali lang to ah. The sum of 3 consecutive integers is 78. Take note, tatlong numbers. 78 na total divided by 3. Kasi tatlong numbers. Take note, ang makukuha natin dito is the median or gitna. Gitna ha, di ba may tatlong numbers tayo? Ayan. 78 divided by 3 is 26. So, yung gitnang number natin would become 26. Magkakasunod lang yan guys, 26, 27, tapos 25. Smallest number yung hinahanap, di ba? Meaning lang nun, eto siya. Letter B tayo dito. Ayan lang naman guys, ganun lang kadali. Yung total nila, divided by total number of items. 78 na total divided by 3, ang magiging sagot natin is 26. Yung median na to is 26. Panggitna siya. Okay, yun lang. Okay. Guys, tap the live, guys. Thank you. Worksheet, guys, sa Blue Up ko ina-upload. Dito ko ina-upload yung worksheet, guys. Okay? Wait lang, mamaya ko i-upload yung worksheet, guys, after ng live. Nakalimutan ko kanina, guys. May tutor kasi ako kanina, guys. Nakalimutan ko eh. Dito, guys. Dito nyo makukuha mamaya. Di ko na-upload kaninang araw, guys. Ay, ngayong araw. Busy ako kanina guys eh. Mamaya ipopost ko. Tapos guys, yung replay, dito nyo mapapanood guys yung replay. Okay, dito nyo mapapanood yung replay guys. Pa-subscribe naman ako guys, no? Guys, pa-subscribe naman ako guys, ano? Ano guys? Subscribe nyo naman guys. Thank you guys. Tapos, kung papanoorin nyo yung replay, i-like nyo naman guys. Di nyo naman nila-like yung video guys. Tignan nyo guys oh. Di nyo nila-like ko. Dapat nila-like nyo. Saan na yung ballpen ko na isa? Ito, pwede na to. Okay, number 37. What is 18% of 750? Take note, yung 18% is equivalent siya sa 0.18. Pag nabasa niyo yung of, multiplication agad yan. 750. Ito lang guys yung gagawin niyo dyan, no? 75 times 18. Ayun lang. 75, diba 750 times 0.18. Ito lang 75 times 18. 75, 18. It would become 1350. So, 135 siya. Letter, dog. Hi, GWA para makakwalify sa admission. Depende guys sa school. Pag mataas GWA mo guys, makaka-apply ka talaga. Pero pag mababa, pwede pa rin naman. Pero kailangan mo nga lang, mas galingan pa. Math lang. Oh guys, math lang ako guys. 3, 8, 18, 38. Ano yung next number? Ba't wala ka choices? 5, 10, 20,
Letter F. May letter F tayo dito, guys, ah. Ayan, may letter F tayo, guys. Wala sa choices, guys, eh. Letter F, guys. Letter F. Sino may sagot ang letter F, guys? Oh, guys, ang galing. Ang galing. Dinagdagan ko lang, guys, eh. Alam nyo agad, letter F. Wala. Wala, guys. Mga madadaya kayo, guys. Dinagdag ko, guys, eh. Okay. Kasi ganito yan. Yung 3, naging 8 kasi nga plus 5, diba? Yung 8, naging 18 kasi nga plus 10. Tapos, yung 18 papunta sa 38 is plus 20. Nakikita nyo yung pattern, guys? 5, 10, 20. Meaning dito is plus 40 na siya. Ayan lang naman. Plus 5, plus 10, plus 20, tsaka plus 40. So, 38 plus 48 is 78. Letter F siya. F sharp. Game time. Guys, dito sa number quad. Number 39. Sige nga, sagutan nyo nga. Kung malupit kayo, guys, sagutan nyo nga to. Ito, guys, di ba yung 5 naging 10 kasi times 2. Yung 10 naging 20 kasi times 2. Yung 20 magiging 40 kasi times 2 pa rin. Ayun, yun yung pattern. Ano sagot? Letter F, dito, 0.15 kilograms, di ba? Tapos, sa 1 kilogram, meron tayong 1,000 grams. Patay. 1.5 agad sagot. Patay. Mali. Mali yung letter C, guys. Mali agad yung letter C. Mali yung letter C, guys. Kasi ito yung process, di ba? 0.15 multiplied by 1,000. Magiging, ganito muna siya. 15 times 1, ay 15 times 1,000 is 15k muna. Tapos, may dalawang decimal place, di ba? Ito, tapos ito. Isa, dalawa, kaya dito yung decimal place. Sagot natin is 150 lang. Kaya 150 lang, guys. Kasi nga, take note, dalawang decimal place. Dalawang decimal place. 150 grams. So, number 40, guys, eto na. 40. Ang area ng circle is pi r squared. Ito yung r. Okay? Ito yung pi natin. Makinig ka. Pi natin is 22 over 7. Multiplied by r squared. So, 7 raised to 2. 22 over 7 multiplied by 49. Okay? Ayan siya. Ayan na siya. Eto guys, yung 49 pwede nating i-divide ng 7, tama? 49 divided by 7 is 7. 7 divided by 7 is 1. Matitira na lang, 22 times 7, it would become 154. So, letter C. Why may squared? Kasi nga, ito yung formula ng area. Okay, ito yung formula ng area sa circle. Palaging may squared yan. Hindi mo mawala yan, guys. Please, huwag kayo mag-spam, guys. Please, 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 please. Huwag kayo mag-spam, guys. Guys, sumasakit na ulo ko, guys, ha. Guys, huwag kayo mag-spam, please naman, guys. Dali lang kasi yan, guys. Hindi lang kayo mag-spam. Okay, last 20 items, guys, for tonight. Bukas na ulit tayo. Bukas na ulit tayo. Guys, sa mga hindi pa nag-follow, mag-follow na kayo kasi konting items na lang. Okay, hanggang number 60 lang tayo. Sa mga na-late, pwede nyo mapanood yung replay dito. Okay, yung replay, pwede nyo mapanood dito. Kay Sir Arcs. Tapos guys, ito pala. Guys, sa mga naguguluhan sa PEMDAS, ito siya, oh. Wait lang, ito pala yung tutorial natin sa PEMDAS, guys, ha. Guys, pag naguguluhan kayo sa PEMDAS, pwede nyo panoorin to. Itong video na to, guys. Okay, ito, guys. Bakit times 7 na lang? Kasi nga, 49 divided by 7 is 7. 7 divided by 7 is 1. Kaya natira, 22 times 7 na lang. Eto nga guys, yung pi natin, di ba? Nasa, ano guys, na-given naman. Tignan nyo guys yung given. Guys, sa mga hindi pa alam yung PEMDAS, panoorin nyo to guys. Okay, eto yung papanoorin nyo guys ha, pag di nyo alam yung PEMDAS. Okay? Eto guys, papanoorin ba natin guys?
Papanoorin ba natin to guys, yung PEMDAS? Wag na? Wag na. Uy, grabe yung draft. Ba't mo nakita yung thirst trap ko, guys? Hindi ko pa napopost, pero meron na ba ito? Aray ko, may drafts pala ako, guys. Panoorin natin, guys. Wag na. Kaya na ba pamanonood dun? Pang 100k na yun eh. 4/5 ng isang number would be equal to 80. Okay, shortcut natin dito. Baliktarin nyo lang yan. 5/4 multiplied by 80 lang yan. Yan lang shortcut. Ayan na. 90 lang, guys. 100. 80 divided by 5 is 16. Ay, tama. 80 divided by 4 is 20. 4 divided by 4 is 1. 5 times 20 is 100. So, letter C. Pwede rin to guys, 80 divided by 4, tapos imumultiply mo sa 5. 80 divided by 4 is 20, times 5 is 100. Ayan. Wait lang guys, may nag-chat. Saglit lang. Nag-chat yung baby ko guys. Sarap niyan. Sarap ng Grahams. Pahingi. Wait lang guys ha, priorities muna. Tsaka na kayo guys, unahin ko muna. Okay, priorities muna guys. Priorities first. Number 42 guys. A worker completes 3/4 of a job. Okay? 3/4 of a job in 12 days. Take note guys, yung shortcut natin dito, gumagana din siya dito. Yung shortcut natin sa 41 is gumagana rin sa 42. Okay? Yung shortcut natin sa 41 is gumagana rin sa 42. 16, tama. Kasi yung 12, i-divide mo siya sa 3. I-divide mo dyan, tapos i-multiply mo dito. 12 divided by 3 is 4. Multiplied by 4, it would become 16. So, letter C tayo. Tapos na. Joke lang. Madami pa. Okay. Nainggit na naman ng mga basher. Anong exam sa civil service, guys? Pwede rin sa entrance exam. Nainggit na naman ng mga viewers. Kawawa naman kayo. Wala kayong bebe? Ay ko. Deserve nyo siguro yan, guys. Deserve. Okay? Dito, 5 times 8 lang muna. 5 times 8 is 40, di ba? Tapos, bilangin nyo lang yung decimal place. Ba't may letter D? 1, 2, 3, 4. So, 4 na jump to, papunta dito. Isang jump, pangalawa, pangatlo, tapos pang-4. Dito yung tuldok, so 0, 0, 0. Sagot natin is letter A. Okay, 4 na decimal place, guys. 4. 4 lang, 2 dito, tapos 2 dito. So, 4. Eto, number 44 tayo. Convert 2,700 seconds papuntang oras. Take note, sa isang oras, meron tayong 3,600 seconds. Anong sagot? Lungkot. Okay? Anong sagot? Lungkot, guys, ang sagot. Baliktad. Okay, eto guys, kasi eto yung numerator, syempre. Eto yung given eh. So, meron tayong 2,700 all over 3,600. Ayan na. Cancel out mo yung 2 0, cancel out mo rin yung 2 0. Matitira is 27 all over 36. Pwede mo pang i-lowest term yan. Ang lowest term neto is syempre 3/4. Yung 3/4 guys, pag na-encounter nyo yung 3/4 sa exam, automatic yan is equivalent siya sa 0.75 or 75%. Para hindi na kayo mag-solve guys, eto, equivalent siya dito. Okay?
Eto guys, naging ganito kasi ni lowest term lang natin. Lowest term guys, di nyo alam yun guys, yung lowest term. Dito, pwedeng i-divide ng 9, pwede rin tong i-divide by 9. 27 divided by 9 is 3, and 36 divided by 9 is 4. Ito na, 3/4. Di nyo alam mag-lowest term guys? Guys, ito nga para hindi na kayo mag-solve, pag na-encounter nyo yung 3/4, equivalent siya sa 0.75 or 75%. Tinuturo ko na nga lang, guys. Guys, tinuturo ko na nga lang yung shortcut. Yung GCF na 9, yung GCF is 9. Doon natin nakuha yung 9. Kasi 9 yung GCF nila. Okay, guys, sige. Gusto nyo mag-solve? Sige, palag. Kung ano yung nasa taas, ayun yung nasa loob. Kung ano yung nasa baba, yun yung nasa baba. Nasa baba, nasa labas. Decimal place, tapos 0. 30 divided by 4 is 7. 7 times 4 is 28. 2 na lang yan. Yung 0 dito, i-bring down mo lang dito. 20 divided by 4 is 5. 5 times 4 is 20. Wala kasi kayong believe guys eh. Sabi ko na nga sa inyo na equal eh. Hindi na sana tayo nag-solve. Hello, Aki. Wala. Pag absent kayo guys. Okay. Eto pala yung patakaran natin dito guys ha. Pag absent kayo, kailangan nyo ng police clearance, NBI clearance, tapos medical clearance. Okay? Tapos, bring your parents, 2 nanay, tapos 3 tatay. Okay? Kailangan nyo ng 2 nanay, 3 tatay. Pag wala kayo nun, bawal. Pag absent kayo, police clearance ha. Yan. Tapos guys, pag half day, 75 lang agad. Pag whole day kayo pumasok sa akin, 150 na yung grade nyo. Okay, pag whole day kayo pumasok ngayon, pwede kayo mag-absent bukas. Kasi sobra nakapag yung grade nyo. Ang dark nyo naman ng mga comment. 100 divided by 5 is 20. Okay, divide mo lang yan. E squared minus 4 times 3 is 12. Okay, ngayon, 20 squared is 400. Minus 12, ang magiging sagot natin is 388. Ang gagaling niya naman guys. Pwede na kayo. Mag-exam na kayo bukas. Bakit may nagko-comment? Anong sa comment niya? Kuya, nagre-review lang ako para sa exam ko sa Taiwan. Tapos, ano bang pinanood niya? Ano ba kasi yung pinapanood niyo guys? Tignan yung comment niya guys. Oh. Pwede po yung interest. Sabi niya, seryoso ako nanonood para sa pag-take ng exam sa Taiwan, tas ganun. Ano ba yung pinanood mo? Dito, i-discuss ko sa inyo PEMDAS? kung paano gumagana yung MDAS. Napapansin nyo guys, may question tayo dito. Eto. Tapos, since MDAS nga, kung multiplication yung uunahin, bakit hindi kanya inuna? Aray ko! Nanakit pa! Aray ko! Bakit? Wag! Wag kasi! Okay, dito guys. Total students is 144. Okay? Total value natin is 144. Kasi nga total value na yung 144, di ba? Ngayon, sabi ko nga, kung may total value tayo, magkakaroon tayo ng total ratio. Wag na kayo mag-comply. Bagsak na yan. 5 plus 7, ayun yung total ratio natin. I-add mo lang. 5 plus 7, ayun o. It would become 12, di ba? 144 na total value divided by the total ratio natin na 12. It would become 12 pa rin. Ito yung basis natin. Okay? Yung 12, yung imumultiply natin sa value ng girls. Okay? Si girls dito is yung pangalawa. Thank you, Aki. 12 multiplied by 7 is equal to 84. Dahil dyan, Aki, kahit hindi ka na pumasok bukas, pasado ka na sa akin. Okay? Pasado na. Kahit wag ka na pumasok, ha? Kahit hindi na bring your parents. Nasuhulan na ako, guys, eh. Pag may suhol, wala nang bagsak. Ayun ang patakaran. Hindi, guys. Okay, yung 12% is 0.12, di ba? Tapos, imumultiply niyo yan sa 1,500. Okay, ganyan, di ba? May 2 decimal place dito, tapos may 2 zero dito. Pwede silang mag-cancel out sa isa't isa.
Matatanggal to, matitira is 15, pero dito magiging 12 na yan siya. 12 times 15 is 180. Thank you guys, thank you Agi, thank you Meng, thank you. Okay, exempted na kayo sa exam guys. Sir, kaka-transfer ko lang po. Anong oras sa klase? Bukas ng umaga. Ha? Di ko na alam guys, nalilito na ako sa inyo guys. Parang, ewan ko. Ewan ko sa inyo guys. Nalilito na ako sa inyo guys. Floor waxer pwede, pwede. Kuya, bakit nung dumaan ka dito sa likod ng bahay na wala yung manok ni papa ko? Ang pakialam ko, sa manok ng tatay mo tol. Alangan naman inulam ko. Okay guys, babagalan ko na. Dito guys, sa number 48, yung number natin is 100. Bakit 100? Kasi wala ngang given. Pansinin nyo guys, dito sa number 48, walang given na number. Okay, kaya mag-a-assume muna tayo. Okay? Yung number natin is 100. Kasi walang given. Tapos, yung number now natin is tumaas ng 20%. Okay? Kunin mo yung 20% ng 100. Paano? 100 multiplied by 0.2. 20 yan, di ba? Okay guys. Okay, but nagpa-play. Ayan na. Since increase yan, yung 100, dadagdagan mo ng 20. 120 na yan siya. Okay. Yung 120 na yan, bababa pa ng 10%. Okay. Ayan na. 120 multiplied by 0.1 or 10%, it would become 12. Since decrease nga yan, yung 120 babawasan mo ng 12, magiging 108 na lang siya. Anong pinagkaiba? Nagsimula tayo sa 100, naging 108. So, 8% increase yan guys, kasi nga, tumaas yung value natin. Guys, hindi kasi pwede yung shortcut nyo. Shortcut nyo kasi pinagmaminus nyo yan. Hindi pwede yun, guys. 20 minus 10, di ba 10 yung magiging sagot? Wag, mali. Hindi gagana yun, guys. Hindi gagana yung shortcut na yun, guys. Naisip ko na yun, guys. Ayan, square root. Ito yung square root ng 1296. Meron siyang, pwede siyang maging 4, pwede siyang maging 6. Tapos pinakamalapit na square, 3. 3 times 4 is 12, kaya 34 tayo dito. 34 ba? Ay, 36 ba? Legit? 34. 36 ba? 3 times 4 is 12. Kapantay niya yung 12. Kaya, 36 tama. Tama. O, tama na kayo. Alam niyo yung shortcut dito, guys. Sige, tuturo ko na nga. 1296, diba? Okay. Yung last number neto is 4, pwede ring maging 6. Bakit? Kasi nga, 4 times 4 is 16, tapos 6 times 6 is 36. Yung last numbers nila is 6. Ayun o, kaparehas. Tapos, yung first number natin would be yung pinakamalapit na perfect square dito. Di ba 9 ang pinakamalapit na perfect square dyan? Yung square root ng 9 is 3. Ayan na. Paano makukuha dito sa dalawang to? Yung 3, kunin mo yung next number niya, which is 4. So, 3 times 4, it would be 12. Yung 12 is equal dito. Kaya sagot natin is 36. Okay, take note guys, kung 12 yan pataas, yung pipiliin yung value is yung mas mataas. Wala, di nyo naintindihan. Sa YouTube nyo na panoorin sa YT. Number 50 guys, last 50 items na tayo guys. Last 50. 8 over 10 minus 2 over 20. Eto guys, madali lang to. Oh guys, lahat nasa YT. Hindi ko pinagdadamot guys. Lahat nasa YT ko yan. Kahit sa inyo na yung YT ko. Guys, take note, pwede nating i-reduce to ha. Pwedeng ma-reduce yan. Okay? Yung 8 over 10, magiging minus 1 over 10 na lang. Okay, kasi nare-reduce to guys. Parehas silang pwedeng i-divide ng 2, tama? 2 divided by 2 is 1. 20 divided by 2 is 10. Ngayon, pwede na tayong mag-minus. 8 minus 1 is 7 all over
10. Ayan na. Tapos, i-divide mo siya sa 1/2. Divided by 1/2. Sabi ko nga, keep, change, tapos flip. I-keep mo yung una, i-change mo ito into multiplication, tapos i-flip mo yan. Babaliktarin mo. Okay? 7 times 2 is 14. All over 10 times 1, it would be 10. 14 divided by 10 is 1.4. Letter C. 51 guys, sobrang dali lang ng 51 guys ha, distance yung hinahanap. Pag distance ang hinahanap, di ba? Speed multiplied by time. Pag butterfly method kasi ito, nakakalito eh. Ako din nalilito ako sa butterfly method eh. May na lang siguro ako guys. Kaya ganun. Ayan na guys, speed multiplied by time lang yan guys. Yung speed natin is 20 meters per second. Imumultiply natin sa time na 60 seconds. Makukuha natin would be 1,200 meters. Ayan na yung sagot. Bakit ni-reduce? Kasi pwedeng i-reduce guys, para hindi tayo mahirapan. Guys, ulit yung replay. Pwede nyo mapanood dito guys ha. Yung replay, pwede nyo mapanood dito guys ha. Dito guys, mapapanood nyo dito yung replay ha. Eto ha. Pwede nyo mapanood dito ha. Yung replay ha. Dito yung replay. Okay? Tapos yung worksheet guys, dito nyo mapapanood mamaya. Dito nyo makikita yung worksheet mamaya. Ipopost ko pa lang after ng live. Dito guys, okay? Dito nyo makikita yung worksheet mamaya tapos answer key. Dito. Follow nyo na. Okay. Eto na tayo guys. Bakit maging speed multiplied by time? Kasi magdodrawing ka dyan ng triangle. Thank you. Ano yan? Wait. Ayan, ganyan triangle. Tapos, dito magdodrawing ka ng division, tapos multiplication. Tatakpan mo yung distance kasi nawawala yung distance. Ayan o, speed multiplied by time. Speed multiplied by time. Speed multiplied by time. Eto guys, sa number 52, i-convert nyo daw yung 1.25 hours papunta sa minutes. Pwedeng logical yan kung gusto nyo. Take note, sa isang oras, meron tayong 60 minutes. Okay? 1.25 hours multiplied by 60, it would become 75.00. Thank you, R. Guys, 75 lang. Okay? 1.25 multiplied by 60 is 75 lang. Wait lang guys, nag-chat ulit bebe ko guys. Bili ka? Magkano? Mahal naman yun. Wait lang guys ha, nag-chat bebe ko. Mamaya na kayo guys. Thank you Tala Ismi. Wait lang guys, nagre-reply lang ako saglit. Wait lang guys. Okay. Okay na. Let's go. Sabi niya, let's go. Sana, siyempre, ako pa. Thank you, Kel. Oy, Kel. Shoutout, Kel, ha. Ikaw, ha, Kel, ha. Sa number 50, guys, para makita mo yung total, ba't baliktad tuloy? Baliktad tuloy. Para makuha mo yung total, guys, eto lang. Total number of items multiplied by their average. Okay? 25 items multiplied by their average na 44. 25 times 44, it is 1,100. So, letter C. Ayun lang guys, paano makuha nyo? Mayabang, baka kaltukan kita. Joke lang, baka maban ako. Sorry. Sorry, TikTok. CS guys. CS ito guys. 3/4 of 0.96. Yung off, guys, take note is multiplication yan, guys, ha. Okay? Multiplication yan, guys.
Okay? 96 divided by 4 is 0.024. 4 divided by 4 is 1. Ayan na guys, i-simplify nyo na lang yan. 24 multiplied by 3 is 72. Ayan na. 0.72 na. Ayan na yung sagot guys. Take note guys, pag decimal, ito guys di ba yung 0.96? Pag i-divide mo yan sa 4, it would become 0.024. Okay? Pag yung 0.2, dinidivide mo sa 2, it would become 0.01. Okay? Madadagdagan siya ng isang decimal place. Kasi nga, isang whole number yung pinang-divide nyo. Pag 0.02 divided by 0.2, divided by 2, it would become 0.001. Ayan na. Para hindi kayo malito. Reference. Age problem na naman. Kakalito to eh. Okay. Dito guys, sa age problem, kung sino yung mas bata, siya yung magiging X. Dito, yung son niya yung magiging bata. Tingin ulit mamaya, papakita ko sa'yo. Mamaya na. Yung father is 3 times na mas matanda sa anak niya. Kaya 3x. Mamaya, makikita mo yun mamaya dito. Dito yun, dito yun, andun mamaya. Okay? Kung sino yung mas bata sa age problem, siya yung magiging X. Okay? Yung tatay niya daw is 3 beses na mas matanda sa anak niya. Ayan na. In 10 years, sabi. Pag in 10 years, meaning nun, plus 10 kasi future yan. Okay, lalagay ka ng plus 10 dito. Yung plus 10 dito, idadagdag mo lang dyan. Ayan, idadagdag mo lang dyan. So, magiging x plus 10, tapos 3x plus 10. He will be twice as old, sabi. Yung twice, guys, i-multiply nyo lang sa age ng mas bata. Okay? 2 multiplied by x plus 10 is equal to 3x plus 10. 2 times x, tapos 2 times 10 na lang yan. 2 times x is 2x, plus 2 times 10 is 20. 3x plus 10. Ayan na. Yung 2x, itatranspose natin dito. Yung positive 10, itatranspose natin dito. So, magiging 20. Yung positive 10, syempre na-transpose, it would become negative 10. Yung 3x, same lang. Yung 2x na positive, magiging negative 2x. So, 10 is equal to x. Okay, yung age ng anak niya is 10. Kaya yung father natin would be, syempre, 30. Okay, take note, 30 lang yung age ng tatay niya. Bakit hindi 40? Kasi yung 40 years old, magiging 40 years old yung tatay niya in 10 years pa. Hindi 40, guys. Okay. Diba, table kasi yung ginawa natin. Age nila ngayon, tapos age nila in 10 years. Diba? Ngayon, eto yung age ng anak, eto yung age ng tatay. In 10 years, magiging x plus 10, tapos 3x plus 10. Ayan. Hindi 40, guys. Okay? Now. Okay, now yung hinahanap, ito yung age niya ngayon. Now. Pag yung sa tanong, in 10 years, edi magdadagdag tayo ng plus 10 sa age ng tatay niya. Okay? Para hindi kayo malito. Number 56, convert 4.5 kilometers papuntang meters. 4.5 kilometers papuntang meters is wait lang, may laro na yung Dota. Bibilisan ko na yun, may laro na sila guys, sila Yopaj. Ano sagot niya? Letter B. Tama. Kasi sa 1 kilometro, meron tayong 1,000 meters. So, 4.5 multiplied by 1,000. It would be 4,500.
Oh guys, may tutor pa ako mamaya, pero habang nag-tutor ako, manonood na lang ako ng Dota. Doble kara yun. Guys. Guys, kasi yung shortcut nyo na 3 times 10 is equal to 30, hindi gumagana sa lahat ng age problem yun, guys. Guys, hindi gumagana sa lahat ng age problem tong ganitong shortcut. Yung 3, imo-multiply nyo sa 10. Hindi gumagana sa lahat yan, guys. Nagkataon lang. Number 57, guys. Dito lang, guys, ang gagawin nyo is 6 times 25 muna. 6 times 25 is 150, di ba? Ito, 6 multiplied by 25 is 150. Tapos, may 4 na decimal place tayo. Isa, dalawa, tatlo. So, kailangan pa natin ng isa para maging 4. Ayan na. Okay, last 3 items, guys. Ulit, guys, bago tayo matatapos. Guys, bago tayo matatapos dito. Bago tayo matapos, dito nyo mapapanood yung replay. Ba't yan? Dito nyo mapapanood yung replay, guys. Okay? Dito nyo mapapanood yung replay kay Sir Arcs. Dito. Okay? I-subscribe nyo naman na. Guys, subscribe nyo nga, guys. Subscribe, guys. Grabe, lakas ng OG. Sa red up to, guys. Oh, YT. YT to, guys. YT. Okay, guys. Last 3 items tayo. Continue na tayo. A rectangle has an area of 540 centimeters squared daw. Ang area ng rectangle daw natin is 540. Tapos, yung length ng square natin is 27. Hinahanap yung width. Take note, pag area, it is length multiplied by width. Okay? So, 540 na area is equal to length natin na 27 multiplied by width. So, divide it by 27, 27. Ang width natin would be 20. So, letter C. Mas magaling pa to sa math teacher ko. Guys, hindi. Guys, yung mga math teacher nyo, may kon na yun. May tawag na yun yung graduate nila. O guys, IT graduate ako, guys. Kaya mas magaling pa rin sila, guys. Makinig lang kayo sa kanila. Kailangan nyo lang makinig sa kanila, guys. Okay, number 59. What is 12.5% of 2,400? Yung 12.5%, guys, sa decimal is 0.125, di ba? Pag nabasa nyo yung of automatic multiplication na yan. 2,400. Thank you, Anita Gaza. Thank you, Anita. Kakapakita ko lang kung saan mapapanood yung replay. Eto guys, gagawin nyo muna 125 times 24. Okay? 125 times 24 is 3,000. Eto guys, pinag-multiply ko muna. Tapos, yung dalawang zero dito, idadagdag mo lang dito. Tapos, syempre, may tatlong decimal place tayo. Isa, dalawa, tatlo. Dito yung decimal place natin, 300. Thank you, IIVCLX AI. Clay. Thank you, guys. Last item, guys. Okay, dito, gagalingan ko mag-explain para magets nyo. Okay, pag standard deck, meron tayong 52. Okay, 52 na cards pag standard deck. Tapos dyan guys, meron tayong ace, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jack, queen, at saka king. Okay, take note, etong mga to, pati to, is meron silang 4 cards bawat isa. Okay, meaning nun, may 4 na ace, 4 na 2, 4 na 3, etc. Basta 4. What is the probability of drawing a queen daw? Queen. Ilan ba yung queen? Di ba 4 yung queen out of 52 na baraha? Okay, sabi ko nga, 4 yung queen out of 52 na total cards. So, 4 over 52, pag lowest term natin yan, it is 1 over 13.
So, letter C. Eto guys, GG na ako guys ha. Dito nyo mapapanood yung replay guys. Tapos, yung worksheet natin guys, ipopost ko dito sa Blue Up. Okay, sa Blue Up ko ipopost yung worksheet natin tapos yung picture na itong sinagutan ko. Thank you, Chakri Ties. Thank you guys. Bukas ulit guys. 60 items ulit tayo bukas. Or 65. Depende guys. Thank you guys sa mga nag-follow. Bukas ulit guys. Thank you guys. Salamat guys sa inyo. Thank you. Okay, dito nyo makukuha yung worksheet mamaya. Ipopost ko na. Pipicturan ko lang. Pipicturan ko lang guys ha. Guys, 7:45 or 8 tayo bukas. Thank you Bisayang. Anong pangalan? Dinag-notif. Bisayang Cream. Thank you. Dito guys. Square root na technique. Andito din guys oh. Saan yan? Basta andito din yung square root na technique sa YT. Pakihanap na lang. Okay guys, i-end ko na. Thank you guys sa mga nanood guys. Sobrang thank you guys. Good night guys. Evening guys, 8 p.m. GG guys, thank you guys.